Okay. So, first of all, ako po ay pakilala lang uli ako, Kit Kilatis Lagari, Mr. Juror, sapagkat ako ay founder ng Philippine Trial by Jury Movement. Isa din po akong komentarista dati sa radyo. Ngayon ginawa ko na sa YouTube. YouTuber na ako ngayon. As in, iba tawag diyan vlogger. And then, ako din lang nag-organisa. Actually, bubuin pa lang yan, yung partido KKK 2.0 Soberano. At yung malaking umbrella group, Bayanihan for Good Governance. So, pwede mo sabihin, Bayanihan Kaanak for Good Governance, Bayanihan Youth for Good Governance, Bayanihan PNP for Good Governance. As in, dapat, sabi nga ni Tol Willie, dapat magkaisa, di ba? Now, speaking of pagkakaisa, balikan natin ng tanaw ang nakalipas. Noong Hulyo 1892, nagkaroon ng organizational meeting sa number 72 Ascaraga Street, Tondo. Ang mga naroon, yung mga, actually, ilan sila, 6 Big Six ko ba? Si Gatanes Bonifacio, si Judato Arellano. Lolo niya. Lolo niya. Ay, wala yun sa lolo ko. Nandun din si Valentin Plata. Hindi, Valentin Diaz. Valentin Diaz. Tapos yung Dison, Jose. Jose Dison, So, 6 sila. Si Romeo Basa. May isa pa? Romeo Basa. Medyo hindi ko nabasa yun. Pero, bigat as it may, doon nila inilapag ang manifesto na Katipunan. Ano yung manifesto? Nauna, magtatatag sila ng sikretong kilusan. At hihikayatin nila lahat ng Pilipino na makiisa. At nilitan niya ang layunin. Unang layunin, magtatag ng malayang bayan. Malayang bayan. So, pangalawa, na layunin, palaganapin lalo yung sangguniang bayan. Diba? Ngayon mayroon tayong mga sangguniang bayan, may sangguniang panlalawigan, di ba? Originally, si Gatanes Bonifacio nag-isip pala noon. And then, itatag ang hukumang balangay. Hukumang balangay. So, isa-isayin natin. Itong malayang bayan, ano ito? Demokrasya, di ba? Kasi sa diktadorya, wala namang malayang bayan. Di ba? Hindi malaya ang China, hindi malaya ang Iraq, ang Russia, ang North Korea, hindi sila malaya ang Iran, Sa demokrasya lang meron talagang malaya ang bayan. Sapagkat yung Declaration of U.S. Independence, malinaw ang nakalagay doon. We hold this self-evident truths that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, and among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Now, yun, nakapture yun ni Andres Bonifacio, ni Gat Andres Bonifacio, at inilagay niya sa kartilya ng Katipunan. Pang-apat na betang, ano nakalagay doon? Mas matangos man ang ilong mo kaysa iba, mas matangkad ka man kaysa iba, mas maputi man ang iyong balat kaysa iba, mas matayog man ang iyong pinag-aralan kaysa iba, mas malalim man ang kaalaman mo sa batas kaysa sa iba, hindi mo pa rin mahigitan ang pagkatao ni numan. Which means, all men are created equal. Na kinopya ni Gatanes Bonifacio doon sa U.S. Declaration of Independence. Siyempre, mag-iisip ka ngayon, ba't alam ni Bonifacio yun? Hindi naman self-study lang si Bonifacio, hindi naman nakapagtapos ng formal education yun Di po ba? Kaya nga question siya sa Tinijeros bakit mo gagawin Minister of War yan? Hindi ba abogado yan? Abogado lang yan. No, si Bonifacio ay napaka-wide reader. Tama, na-discover doon sa kanyang cabinet, sa pinagtatrabahuan niya na British company, Fleming.
ang kanyang mga libro. Mga libro, anong mga libro meron doon? Nandun yung French Revolution, which is the era of the Enlightenment, noong mga 16th, 17th century, and then all American presidents, yun ang mga pinag-aralan niya. So kabisado ni Andres Bonifacio ang tinatawag na demokrasya. That is why na yung kanyang sinabi niyang malayang bayan, sino tinutukoy, anong ibig niyang ipakiwari doon? Bakit malayang bayan? Hindi ba palagi niya pinagsisigawan na haring bayan? Sino yung haring bayan? We the people. Di ba? Si democracy is a government of the people, by the people, for the people. So ang hari ang bayan. Sa preamble natin nakalagay din ngayon yan. We, the sovereign Filipino people. Kinopya lang yan doon sa malamang sa mga ganap nung nakalipas. So, yan yung malayang bayan. Ano naman yung mga sangguniang bayan? Siyempre, assembly yun ng mga mamayan. At yung desisyon na gagawin nila, pagbubutuhan. Di ba? Majority rule. Again, that's democracy. Ang pinakamatindi itong balangay, hukumang balangay. What is hukumang balangay? Bago tayo sinakop ng mga Kastila, ang umiiral sa lahat ng balangay, sa buong kapuluan, trial by jury of the Council of Elders. Sa bawat balangay. Barangay ang tawag na natin ngayon, pero noong araw, balangay yan, di ba? O ngayon, paano, justice system yun di ba? Ang kanilang sinusunod palagi yung common law, di ba? Common law, ang pagkakaiba lang dito sa atin ngayon, mayroon na tayong codified, di ba? May revised penal code, nakasulat. Yung common law, handed down generation to generation through the word of mouth. At batay sa utos ng Panginoon. Ano ba yung utos ng Panginoon? Huwag mong gawin ang masama para sa iyo sa kapwa mo. Di ba? Do not do unto others what you do not want others to do unto you. Biblical. Di ba? So, pag nagdesisyon yung mga jurors nung araw, yung Council of Elders, na pagka walang batas na ipinasa nila, kasi gumagawa ng batas, yung Council of Elders din ang nag-aaproba. Yung dato, pwede siyang magrekomenda. Pero ang kikilatis at mag-aaproba, yung Council of Elders. So, mas malakas yung Council of Elders. And so, yun na ang naging kalakaran nila nung pre-Hispanic era. Di ba? Pre-colonial era. Yun ang gustong ibalik ni Nagat Andres Bonifacio. Kaya nilagay nila doon sa kanilang manifesto ng Katipunan. At makikita yan, yung plaque na yon o ano ba tawag, ano ba ito, marker na yon doon sa number 72, Ascaraga. Malapit lang yata yung sa recto, yung Ascaraga. Sa Tutuban yun. Yung doon kung saan sila unang nagpulong. Ngayon, ito, siste. Nagtagumpay ang Katipunan for all intent and purposes. Although hindi na-envision ni Gato si Rizal, sabi niya, pwede kayong magrevolusyon. Pero yung apat na elemento, kailangan meron kayo. Meron kayong warm bodies. Yung mga tao talaga na gustong sumama. May baril kayo, may kwarta. Diba? Ano pa yung isa? Siyempre siguro tapang patriotismo. Hindi naman na kinikinita ni Gato si Rizal na after siya mamatay, ideklara ng ungas na Espanya ang giyera sa Amerika. Kaya napadpad si Dewey dito sa Manila Bay. Diba? Ang naghamon talaga nun yung Espanya Bakit kamo? Naasar sila sa Amerika. Dahil Amerika parang naaawa, nakaka-relate sa mga alipin sa Cuba. So parang tinutulungan nila, Kasi siyempre sila dati ding alipin Kaya doon naasar ang Espanya. Nagdeklara sila ngayong araw ng giyera laban sa Amerika. Kinabukasan, bumerta ang Amerika. Sige, giyera kong giyera. Dewey, si Dewey naka-station sa Hong Kong. Siyang sa Pacific Command. Pasyalan mga muna yung Spanish Armada. Wala pa sa oras lubog natin. But anyway, tinulungan tayo, ang mga Katipunero, ni Dewey, binigyan ng armas kasi pagkatapos nila rito sa Manila Bay, nag-aaral sila dito sa may Sangli Point sa Cavite. Doon sila dumaong, So, may mga leader
O kasi sina Emilio Aguinaldo, binenta na tayo, nandun na siya sa Hong Kong, nagpapakuya-kuya-kuya, di ba? Pero yung mga naiwan dito, ng mga leader, yun ang pumunta kay Dewey. So naawa naman siya, binigyan ng mga baril. Eh nalaman ng headquarters, sinita siya. Huwag mo kanyang tulungan, hindi natin gera nila yan, no? Wala tayong pakialam dyan, no? So for a while, hindi na sila nabigyan ng baril. Hanggang sa later on siguro na nang himagsikan hanggang sa sila yung magsagumpay. No? So ito yung siste. Bagamat tagumpay ang ating mga ninuno, pagdating ng 1935 Constitutional Convention, lahat ng delegado doon, mga kung tawagin, mga pensyonado ng Kano. Yung mga scholar, mga matatalino dito, pinadala sa Amerika doon pinag-aral. Thomas Salas. Ha? Thomas Salas. Bukod pa yung Thomas Salas kasi ito yung Pumunta dito yun ito yung mga teacher na mga volunteers, ano ha? Lahat na naturuan ng Thomas Salas. Ayun, at bukod doon sa eskwelahan dito, pinadala pa sila sa Amerika talaga para hands-on nila malalaman. Kasi ang opisyal na tindig ng Amerika rito na nakaukit doon sa Philippine Bill Organic Act of 1902, no? First, educate Filipinos. Second, train them in democratic processes. Third, grant them independence. Yun ang opisyal na tindig. Kaya, yung Kano naman, tinupad nila, no? In fact, ang unang-unang pinatayo nila na high school dito, yung Tarlac National High School. O yun ang pinakauna-unahan pinatayo nila. Ano pangalan? Tarlac National High School. Kung saan produkto si General Carlos Romulo. Diba? And then, yung UP nga, late na yan. 1908 na nila pinagawa to yung UP. Sila din ang paggawa niyan. Diba? At halos, marami pa silang mga eskwela na pinagawa. Siliman sa Dumaguete. Siliman University. Madami pa, no? Kasi, true to their words na educate the Filipinos, ano? Yan yung bagay na ayaw bigay sa atin ng mga Kastila. And so, eto na ngayon. Sabi nila sa mga Pilipino, kasi tinrain na sa democratic processes ang mga Pilipino, mga ninuno natin, di ba? 1907 pa lang, may assembly na. Kumbaga yung pinaka-House of Representatives, mga Pilipino na lahat yun. Di ba? Yung mga senador, mga Amerikano, ang executive, pinaka-presidente, yung Governor General. Di ba? Later on, define nila, kalahati doon sa mga senador, elected, mga Pilipino, kalahati, appointed, mga Amerikano. No, ha? Ngayon, later on, nangyari yung second, kumbaga, stanza doon sa elective positions noong 1917. Later on, puro na talaga mga Pilipino, mga senador. No? Pati yung nasa General Assembly o yung mga kongresista. So, sabi ng Kano, okay, pwede na. 1934, inutos na sa kanila, binigyan na sila ng go signal, magpa-constitutional convention kayo, elect kayo ng mga delegates para pandayin nyo na yung inyong saligang batas. Diba? So doon naganap yung 1935 Constitution. Pero ang kabilin-bilan ng Kano, i-pattern nyo sa demokrasya ng Amerika. Diba? Anong ginawa nila? Sa pangunguna ni Manuel Luis Quezon, presidente ng araw, ano? Sino pa? Si Osmeña. Yan yung mga bigatin ng araw, mga kingmakers. Ito pang si Claro M. Recto, na presidente ng convention, ng Constitutional Convention Delegates. Ano, ha? Ang marching order sa kanya ni Manuel Quezon, I would rather have the Philippines run like hell by Filipinos than the Philippines run like heaven by the Americans. So, ang nangyari, hindi nila isinama yung pinakamahalaga sa Bill of Rights. Ano yun? Nasa Bill of Rights yung mga Kano. The right to keep and bear arms and the right to trial by jury. Diba? Although, ang kanila sigurong palusot, mga boss, dun sa inyong Philippine Bill Organic Act of 1902, hindi nyo rin isinama yung dalawang yan. Siyempre, 1902, tuloy pa yung magsika nun para lang dumampot ng bato, pinukpok sa ulo na yung mga Kano, sinama nila yung dalawang karapatan na yun, di ba? So, in other words, kumbaga justified na hindi na sila. Pero ito mga Pilipino na So malamang ang palusot ng mga tropang Quezon mga boss. Total ito naman ay Commonwealth Constitution pa lang naman ito Diba? Saka na lang namin ilalagay yan pagka iginawa nyo na aming independence.
No, ha? Gagawa kami ng panibago, ilalagay namin yung mga karapatang yan ng mga Pilipino. Awa ng Diyos. Iginawad sa atin ang ating independence, July 4, 1946. Hindi na binago yun. Di ba? Para pa rin. Hanggang sa yung konstitusyon na yun na tinatawag kong huwad na demokrasya or pang-diktadorya, nagamit pa ni Marcos para isulong yung kanyang mga maling gawain, pagnanakaw, pang-aabuso, at siyempre, pagdeklara ng martial law. Di ba? Gamit ang 1935 Constitution kasi ito pang diktadorya ngayon. Actually, kahit huwag niyang ideklara ang martial law, pwede talaga siya maghari-harian eh. Bakit ka mo? Pag ikaw presidente under the 1935 Constitution, even under the 1987 Constitution, no, meron kang guns at guns. Ikaw commander-in-chief ng all armed forces eh. Diba? Police, NBI, ang mga militar, andyan sa'yo. Susunod sa'yo yan. Suhulan mo lang muna. Saan ka naman kukuha ng pansuhol? Ikaw may hawak ng kadihiro, susi. Diba? Ng kabambayan. So, pwede mo kurakutin dyan. Yung pondo, kukurakutin mo, may pansuhol ka na ngayon sa mga generals. Hindi nga ba mga generals ang palagi na binubusog? Diba? In fact, bilang katunayan, dati-dati katandim ko sa programa sa radyo na Krusada laban sa dahas at droga, si Colonel Bernie Bondok. Ito yung spokesperson ng PDEA. Dati din siyang pulis na nag-transfer sa PDEA. No? So, minsan nakatuwaan ko lang tanong sa kanya. Sabi ko, Colonel, kayo ba talaga ay believe kay Gloria? Bakit nakasuporta kayo sa kanya? No? Kayong mga bata niya na nasa administrasyon, nakaposisyon. No? Sabi niya hindi. Hindi naman pala eh. Bakit patuloy yung panay supportan sa kanya? Sabi niya ganito lang yung kit eh. Kapag kami umayaw, no, ang haba ng pila na gusto kumuha namin posisyon, di ba? Pag ngayon di namin masigurado, baka mas masahol pa kay Batman yung mga yun eh, di ba? So, mabuti pa, kami na lang, di ba? So, medyo may katukuyan din siya, di ba? But anyway, si Gloria hindi naman nagdeklara ng martial law buong bansa, pero nag-astang rena. Diba? Lahat ng gusto niyang gawin, nasusunod. At hindi siya natatablan ng kaso. Diba? Hindi siya napapanagot. Ganon din si Digong. Diba? Ganon. Ano nangyayari? Tubig. Ha? Tubig. Kala ko may awan. Wala to. Tawagin ko na sana yung mga insurrectos eh. And so, sige lang. for all intent and purposes, diba? Huwad ang demokrasya natin alinsunod sa inihain, binaboy kasi ng framers ng 1935 Constitution. Huwag mo na isama yung 1973, given na yun, na pang-diktadorya talaga yun eh. Maging yung malulos Constitution, pang-diktadorya yun eh. Kasi sa malulos Constitution, alam mo kung anong preamble doon? We, the representatives of the Filipino people. Diba? So sila makapangyarihan, yung mga representantes, ano ha? Ngayon, yung 1987 Constitution, ganun din. Isa lang ang susi para masabi mo na pang-demokrasya ang Constitution. Nung pinanday, nilimbag ang 1787 US Federal Constitution, lahat ng delegado doon sa Philadelphia Constitutional Convention, walang alam, isa sa kanila kung ano ay papalaman sa lilimbagin nila sa Ligang Batas. Ano ha? Kasi hindi sila handa pare-pareho. Ang kanila lang call slip doon para pag-usapan kung magkano ang bag ng bawat isa para ipondo sa kanila mga people's militia. Para yung laban nila kontra Great Britain ay medyo may mabibigyan ng hustisya naman. No, ha? Kumbaga may sapat silang lakas, so kailangan pondo. Biglang may nag-suggest, pati na tayo bumuo ng Saligang Batas ng United States of America. O yun, so nawindang sila. Pero, lahat sila nagkakaisa na dapat wag mawala provision sa konstitusyon ang karapatan ng mga mamamayan sa trial by jury. Naminana nila sa Great Britain, sa dati ng koloni, Magna Carta of 1215 England. 63 litanya ng mga karapatan ng mga Britons. Ang susi doon para kahit isa walang malabag ay yung pang 39. Na lahat ng kaso ay dadaan sa paglilitis
ng trial by jury o peers. Peers, ha? Bakit peers? Kasi maraming antas ang lipunan ng Great Britain, di ba? Merong mga slaves, may freemen, merong nobles. Ang nobility nila, dalawa. Nobility na religious sector at nobility na landed. At may monarchy. So, peers, pag ikaw ay freeman, ang huhusga sa iyo, mga freemen din. Irarapol yung mga freemen na ayun ang huhusga kung nagkamali ka o hindi. So, sa madaling salita, nabuo yung United States Constitution na ang pundasyon, esensya at puso ay karapatan ng mga mamayan sa trial by jury. Kaya nga nung mag-speech itong si Lincoln doon sa Potomac River, nung yung Gettysburg yan? Gettysburg. Tama. Di ba? Sabi niya, wala na tayong magagawa para i-consecrate pa yung lugar na ito. Nagawa na yan ng ating mga kababayan na namatay at nabuhay sa labanan dito. Ang bukod tangi lamang natin magagawa ay tayo ay manindigan na yung dinala ng ating gobyerno na pinundar rito ng ating mga ninuno, na demokrasya ay huwag mabura sa balat ng lupa, which is democracy, which is government of the people, by the people, for the people. At ang sovereign power ng people, inuulit ko lang, yung pong karapatan sa trial by jury na unang isinulong ni Nagat Andres Bonifacio, 10 ng ating mga ninunong katipunero. So nagawa na nila. Tabak at sibak, diba? Versus guns and cannon, sabi nga ni Yuyoy Villamin, although binaboy nga yung diktadorya at yung pandemokrasyang gobyerno, naging pandiktadorya. So, ang tanong ngayon, hindi ba duty bound tayong mga kaapu-apuhan na ipagpatuloy ang kanilang laban? Oo. Na maging totoong bayang Malaya ito at haring bayan, mga mamamayan ang naghahari. Di ba? Di ba? So, ang tanong, anong pamamaraan? Gamit ay baril at bala o sagradong boto, ballpen at balota? Sagradong boto, ballpen at balota. Paltan mo muna si Comelec Chairman Garcia. Madali na yan. Kasi meron mga demanda na ngayon laban sa kanya, Pangalawa, meron tayong karapatan, kahit tulad ng ating demokrasya, may karapatan tayo na kung tawagin ay citizens arrest. Kung milyon-milyon na tayong bumantay doon, sige, huwag nyo ayusin yung trabaho nyo, ikasan yung dagdag bawas, huhuli namin kayo. Di ba? Ano ba tawag? Power of the people. Di ba? Power of the people. People power. People power. Kasi, even Supreme Court, kinilala yung EDSA people power. Di ba? Nakarapatan talaga yan. Taal na karapatan. Birthright yan ng mga mamamayan sa demokratikong bansa. Kasi, by the way, ang demokrasya ay Latin words, demos at krasya. Di ba? Yung demos, people yun Krasya, power. So, sa demokrasya, talagang people power yan. Given na andun yung ating taal na karapatan, birthright or trial by jury. So, napag-usapan yung Latin. Tol, paano sa Latin ang itlog? Itlog? Paano sa Latin ang itlog? Salbay. Hawakan mo. Galing mo. Sa Latin. Ang galing mo. So, ang aking proposal sa inyo. Natuwa ko yan. Magsama-sama tayo dito sa bayanihan Good Governance Coalition. Magsama-sama din tayo sa pagsusulong ng partido KKK 2.0. Diba yung KKK, original natin mga ninuno, ikatastasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Ang itong KKK naman natin 2.0 ay katarungan, kapayapaan, kaunlaran, in exact order. Hindi pa pwede i-rumble ito gaya ng loto. Kasi, kung wala kang kapayapaan, kung wala kang katarungan,
Without justice, there is no kapayapaan. Di ba? Hindi magiging mapayapa ang bayan, no? Kung walang katarungan. Kapag may kapayapaan, ang kapayapaan ay may bit-bit na blessing, biyaya. Unang-unang biyaya ng kapayapaan na matatamo natin, no? Ano? Ang yaman-yaman ni inang bayan. As we speak, trilyon dolyares ang pinirmahan ni Bongbong Marcos sa West Philippine Sea para isip-sipin doon yung ating mga langis at yung ating natural gas. Kung hindi napapanagot pa rin sa hukumang trial by palakasan ang mga traidor at kawatan sa pamahalaan, hindi tayo makakatikim. Ang dami-dami nating ginto. May deuterium pa tayo. Napakayaman natin. Gusto ko po, saan napupunta? Doon sa mga traidor at kawatan lang dahil control, sila may control ng hukuman eh. Ang hukuman trial by jury, no, sa democratic linggo, no, ay kalasag at tabak ng mga mamamayan laban sa mga traidor at kawatan. Eh kung mo ipinagkait sa Bill of Rights natin yung karapatan sa trial by jury, in effect, ang nagdidikta ngayon kung ano yung due process of law, kung ano yung rule of law, yung mga nakaupo sa gobyerno. Lalo na ko ikaw presidente. Diba? Anong ginawa ni Digong yan sa Korte Suprema? Nung pina-aprobahan niya yung pagdeklarasyon niya ng pagkatapos niya pulbusin ng matapos niya pulbusin ng Marawi. Diba? Nakita lang pitong kataong armado eh. Sinunog yung buong. Diba? Inabo yung Marawi. Diba? And magdideklarasyon ng martial law doon. What for? Diba? Para yung makakalkal nila doon sa mga bahay-bahay na kwarta. Kasi mga Muslim di nagbabangko yan eh. Ha? Ang bangko nila may mga board sila doon sa bahay o kaya doon sa pagitan ng dingding. Doon naknatago ang pera nila, no ha? Para yung makakalkal nila hindi malalaman ng media, ibubulsa ni Digonggong, ni Karma Digong, awan ni Diyos sa Karma nga. No? Now, binantaan niya ang Korte Suprema. Sige, kasi may ano no na talaga hindi siya pwede magdeklara ng martial law eh. Di ba? Yun ang batas eh, yung saligang batas eh. Ano sabi ni Digong sa kanila? Sige, kontrahin niyo ako, no ha? Tingnan natin, sino ang mapapatupad ng inyong desisyon? May pulis ba kayo? May militar ba kayo? Wala, ako meron eh. Oh, sige, kontrahin niyo ako, subukan ko. Yun ang bantayan niya. No? Naalala niyo ba si Karandang, yung overall deputy ombudsman, na nag-imbestiga sa kurakutan ni Digong sa ano, at patayan doon sa Lago? Sinibak niya kahit wala siyang karapatan. Kung may trial by jury na, aba, mananagot si Digong. Ano, anong ginawa ng Teresio Hodas ngayon doon sa impeachment ni Sara Duterte? Nilabag nila sa ligang batas. Paliwanag ko rin ng konti para maalaman nyo kung ano mga pinagalingan. Ang saligang batas, inamendahan ng Teresio Hodas. Naglagay sila ng mga requirements, no, ha, na wala sa saligang batas. Sino yung Teresio Hodas na yun? Ayun, mga may estado sa Korte Suprema. Yung gumawa ng desisyon na unconstitutional yung impeachment kay Sara Duterte. So, paano ba inaamenda na saligang batas? Meron ng sa saligang batas may apat na pamamaraan eh. Constitutional Convention, Constituent Assembly, yung mga nakaupong di ba, silang hahain ng panukala amenda. Pagkatapos ay PI, People's Initiative, no? Yung pang-apat, People Power. Magsigan yung pang-apat, no? Pero yung tatlong yon na within the bounds of law, lahat yon pagka pumasa, dadaan sa referendum, aaprobahan ng mga botante ng bayan by a vote of majority. Simple majority, 50 plus 1. No? Yun, Korte Suprema, inamindahan nila yung saligang batas, hindi ni-usurp nila yung ating sovereign power. Power to ratify the amendments of the Constitution, amendments or revision. No? Pero wala nangyayari. Diba? Bakit kamo? Wala tayong karapatan sa trial by jury. Kung meron tayong karapatan sa trial by jury, ano mo pwedeng mangyari? Ay sinubutante. Pumunta siya doon sa Pasig Regional Trial Court, Pasig Hall of Justice. Sa lahat ng syudad, municipalidad, mayroong opisina dyan ang grand jury. Diba? 23 sila katao, mga randomly selected yun, mga pribadong mga mamaya. And then, may box sila doon.
ikwento mo lang, hulog mo doon. Kahit huwag mo lagyan ng pangalan. Yung mga grand juror naman ngayon, pag nakita ng ganyan, magpapa-sekreto investigasyon sila. Finding of probable cause. Ang pwede lang, posible nilang gagawin, utusan nila yung piskal. Kasi andun sa kanila yun, NBI, police, pwede nilang utusan. Pasyalan mo nga itong Korte Suprema. Tingnan, kunin mo doon yung kanilang desisyon. Anong mga nakalagay doon sa desisyon. And then, yung isa naman, kunin mo yung saligang batas, yung 1987 Constitution. Pagbubungguin mo ngayon, ito yung desisyon nila, ito yung nakalagay sa saligang batas. So titingnan nila kung yung bang desisyon ay meron probiso na pinagugutan sa saligang batas. Pag wala, impeach. No? Gagawa sila ng indictment, ipapasa na sa House of Representatives itong mga kongresista, mga kinatawanis, walang pwedeng gawin kundi i-impeach yung Teresa Udas. Ganun ang trial by jury ang kalakaran. Ito pa sa akin para makapag mabawas-bawasan ang Joed, ano pa? Oo, sige lang. Sa taong hindi ko lang libro. Kanina ba yun? Manolo. Alam ko lang siya na parang, hindi, pwede ko naman dalhin mo. Gusto na kasi mag-share ni Manolo. Gusto rin na mag-share. Darating. So, Hindi, wala nang time. Next time na lang yan. Kaya pinakain. ladies and gentlemen of the jury, I rest my case. So yan po ang aking wish, no, na magsama-sama tayo, hindi lamang para siguraduhin, no, na mabigyan pugay ang ating mga ninuno, no, kilalanin ang kanilang legasiya, gunitain ang kanilang